Magandang araw po sa ating lahat. Sama-sama nating pakinggan ang Ebanghelyo ngayong araw. Naway magbigay ito ng liwanag at pag-asa sa ating buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong yun, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman na naroon siya, subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y hentil, tubo sa Sirofenica. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ng bata. Iniwan na nga ng demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw ng Huwebes po sa ating lahat. Sa Ebanghelyong ito, makikita natin ang isang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Siya ay isang hentil, hindi kabilang sa bayan ng Israel, ngunit lumapit siya kay Jesus ng may buong pananampalataya. Kahit tila mahirap ang tugon ni Jesus sa simula, hindi siya natinag, hindi siya nasaktan, hindi siya umatras, bagkus lalo pa siyang nagpakumbaba. Ang kanyang sagot ay puno ng kababaang loob at pagtitiwala. Handa siyang tumanggap kahit ng mumo mula sa Panginoon, sapagkat naniniwala siyang sapat na iyon upang pagalingin ang kanyang anak. Dahil sa kanyang matibay na pananampalataya, ipinagkaloob ni Jesus ang kanyang hinihiling. Ipinapaalala sa atin ng tagpong ito na ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang para sa iilan, kundi para sa lahat ng lumalapit sa Kanya ng may tunay na pananampalataya. Minsan, tila tahimik ang Diyos o parang malayo ang Kanyang sagot, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi siya kumikilos. Hinuhubog niya ang ating puso upang mas lumalim ang ating pagtitiwala. Tulad ng babaeng iyon, tayo man ay inaanyayahang lumapit sa Panginoon ng may kababaang loob, pagtitiyaga at buong pananalig na kahit ang pinakamaliit na biyaya mula sa Kanya ay sapat na upang baguhin ang ating buhay. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo ng may kababaang loob at pananampalataya. Tulungan mo akong magtiwala sa iyo kahit tila hindi agad dumarating ang sagot sa aking mga panalangin. Bigyan mo ako ng pusong matiyaga at hindi madaling panghinaan ng loob. Palalimin mo ang aking pananalig na ang iyong biyaya ay sapat sa lahat ng aking pangangailangan. Tulad ng babaeng lumapit sa iyo, naway matuto akong magpakumbaba at manalig ng buong puso. Pagalingin mo ang aking mga sugat, pisikal man, emosyonal o espiritual, at patatagin mo ang aking pamilya sa iyong pag-ibig. Amen. Naway ang salita ng Diyos ay manatili sa ating puso at magbigay liwanag sa bawat hakbang ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating paglalakbay ng pananampalataya at naway palaging magningning ang Kanyang presensya sa ating puso. Kung na-bless po kayo ng pagninilay na ito, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe, i-like at i-share upang mas marami pang maabot ang salita ng Panginoon.